Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Brenda. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari sa probinsya ng Antique. Taong 2001, na mga panahong yon ay pinagbubuntis ko ang ikalawang anak ko. Medyo sensitibo ang pagbubuntis kong yon. Ay na rin sa doktor na sumuri sa akin. Kaya naman kinakailangan ko mag-inat palagi at huwag masyado magkikikilos. Nakatira kami ng aking asawa noon sa sentro ng aming lugar. Sa isang buwan, 3 beses lamang kong umuwi ang asawa ko kaya madalas ay kaming dalawa lamang ng 5 taong gulang kong anak ang nasa bahay. Kahit pa nasa sentro kami ng aming lugar, nasa bandang dulo na po kami, Sursa. At ang bahay namin noon ay gawa lamang sa kalahating bato, kalahating kahoy, may pawid ang dingding. Gawa naman sa yero ang gubungan namin noon. Sa harap naman ng bahay namin ay merong balon, kung saan kumukuha kami ng tubig panglaba. May mga kapitbahay naman kami, pero hindi ako masyadong malapit dahil hindi naman ako gaanong palalabas na tao. At hindi ako mahilig mga kapitbahay noon. Mas gusto ko pang nasa loob lamang ako ng bahay nang sa ganon, wala magiging kaaway na kapitbahay. Kesa naman tumambay sa labas tapos kung sino-sino lang ang mga pagchichismisan. Hanggang sa magkaroon na ng kaaway dahil sa walang katuturang mga ipinapakalat na salita. Balik na po tayo sa kwento. Nang malaman na ng mga binan kong buntis ako, grabe ang tuwang nararamdaman nila noon. Gawa ng umabot rin ng 5 taon bago nasundan ng panganay kong anak. Mag-iingat ka dito sa bahay niyo ah. Huwag kang basta-bastang nakikisalamuha ng kung sino. At baka aswang na pala yung makakasalamuha mo. Sambit ng biyanan kong babae noon. Saglit na tinigilan ko ang ginagawa ko at napatingin sa biyanan ko nang sabihin niya yon. Bagya pa akong napaispid na mapansin kong hindi ito nakatingin sa akin. Sa tinagal-tagal kong nakatira sa probinsya, may isang beses ay wala pa naman akong nararanasan o naririnig na may totoong na biktima talaga ng aswang. Puro kwento-kwento lang mga sinasabi tungkol dito. Kung kaya naman, hindi ako lubos na naniniwala sa mga ganong klaseng nilalang. Kung tutusin ay mas takot pa nga ako sa multo kaysa sa aswang-aswang na yan. Nung ipinagbubuntis mo ngayong panganay ko, wala naman akong kababalagang nararamdaman. Wala din yung aswang-aswang na ito. Kaya't naisip kong ganun rin na mararanasan ko sa ikalawang anak ko. Magiging payapa ang pagbubuntis ko. Maya-maya pa, pumunta sa kusina ang binan kong babae. Pagbalik niya ay may bitbit na siyang isang karapong asin at mga botelyang babasagin. Nagtatakang tinanong ko siya kung ano ang gagawin niya sa asin at bote. Gagawa ako ng pangonta sa aswang para kahit 2 lamang kayo ng apo ko dito sa bahay, hindi ako mababahala sa kalagayan ninyo. Basta't wag mong tatanggalin ang mga ito ha. Anya, habang abala sa ginagawa niya. Hindi na nga ako nakasagot pa. Nakiusisa na lamang ako sa kung ano man ang ginagawa niya. May dagdag ko nga pala, Sir Seth. Kahit papanay, nanggagamot sa baryo nilang binan kong babae. Kung kaya naman maalam siya pagdating sa mga kababalagan. Marami din siya mga pamahiing sinusunod at mga patakaran na hindi kayang suwayin ng mga anak niya at asawa. Yun nga lang talaga. Nagtataka ako ng mga panahon na yon. Dahil dito pa lamang sa pangalawa kong anak siya, nagkaroon ng interes na proteksyonan kami. Kagaya nga ng sabi ko, wala namang nangyaring hindi maganda sa panganay ko noon. Nakita kong naglagay siya ng asin sa mga maliliit na botelyang nakuha niya at inilagay niya yun sa bawat sulok ng bahay. Naglagay din siya sa tabi nito ng mga hiniwang kalamansi, ng bawang,
Biniro ko pa si Mama Karing at sinabihang paminta at luya na lang ang kulang. Pwede na ako magluto ng ulam nun. Ikaw talagang bata ka. Huwag mong gawing biro ito mga ginagawa ko ha. Para sa kapakanan mo ang mga ito kaya pakiusap ko lang sa'yo. Makinig ka. Nang sa ganun ay maiwasan natin ang kung anumang kapahamakan. Kinahapunan, bago sila umalis, may iniabot pa sa akin si Mama Karing. Isuot ko man na yon. At kahit anong mangyari ay wag na wag kong tatanggalin. Nang tingnan ko ang binigay niya ay nakita kong kwintasyon na may mga nakaukit na letrang hindi ko maintindihan. Medalyon ang kwintas na yan. Isuot mo lang yan at huwag mong ihiwalay sa katawan mo. Lalo na't kung lalabas ka ng bahay. Paalala niya pa. Kaya pala, maidagdag ko lamang din. Kapag may bumati sa'yo o pumuri sagutin mo ng pera usog para hindi ka mausog ng bumating yon. Nagpasalamat na lamang ako tumango. Tapos ay isinuot na ang kwintas na binigay ng biyenan ko. Ang anak ko naman ay inabutan rin ni Mama Karing ng kwintas na pangontra umano sa mga masasamang elemento. Matapos ang araw na yan ay naging abala ang mga biyenan ko kung kaya't bihira na lamang silang dumalaw sa akin. Madalas naman akong maburyo sa loob ng bahay. Hinabala ko na lamang ang sarili. At kung ano-ano ang ginagawa para mapawi lamang ang buryong nararamdaman. Kaya nga nasabi ko kanina, hindi talaga kasi ako palalabas ng bahay. Maging ang pamamalengke ko nga ng pagkain namin mag-ina. Isang beses ko lang ginagawa yun sa isang linggo. Ewan ko ba kung bakit magmula nung magbuntis ako ay ayaw na ayaw ko makasalamuha ang ibang tao. Pakiramdam ko, nangihina at nahihilo ako at kinakapos ng hininga kapag nasa mataong lugar na. Hanggang sa isang araw, kinailangan kong pumunta sa palengke. Kukunti na lamang ang pagkain namin noon. Bago ako umalis ng bahay ay nagsuot ako ng itim na mahabang damit para hindi umano ako masundan ng kung anong mga nilalang. Ayon na rin sa palaging paalala sa akin ni Mama Karing tuwing nagpapasyal siya sa bahay. Iniwan ko sandali ang panganay ko sa bahay ng malapit kong kakilalang si Ate Silaida. Tuwing namamalengke ako ay sa kanya ko iniiwan si Kael dahil hindi ko pwedeng dalhin sa palengke ang bata. Marami-rami ang bibilin ko halos hindi na magkaundagaga sa pagbitbit ng mga pinamiling pag-uwi nun. Habang naglalakad ako papunta sa sakayan, papuntang palengke, bigla na rin may tumawag sa pangalan ko. Napalingon at hinanap ko ang tumawag sa akin nun. Hindi kasi pamilyar ang boses ng babaeng tumatawag. Ikaw si Brenda, di ba? Ako nga pala si Mirasol. Pakilala niya sa akin. Nginitian ko naman siya at binatit nagpakilala na rin. Ako yung bagong lipat sa tabi ng bahay mo. Kakalipat lang namin nung nakaraan. Magiliw at maaliwalas sa mukha ng babae. Mukha naman siyang mabait. Kaya't hindi ako nailang nakausapin siya. Tumango lamang ako sa sinabi ng babaeng nagpakilalang Mirasol. Dahil sa hindi ko naman alam na may bagong lipat pala sa baryo. Nasabi na sa amin ni Ate Sinaida na hindi ka madalas lumabas ng bahay. Kaya ako na yung naglakas loob lumapit sa'yo at magpakilala. Magkalapit lang naman ang bahay natin eh. Saan ba yung punta mo? Talong niya. Medyo may pagkamadaldal ang babo naming kapitbahay. At unang kita pa nga lang namin ay makang feeling niya. Malapit na kagad kami sa isa't isa. Yung tipong matagal na kaming magkakilala kung makipag-usap siya. Ako naman ay tango lamang ng tango at kung ano ang itatanong niya. Ayun lang din ang isasagot ko. Nang mapag-alaman niyang sa palengke ang punta ko, sumabay na ito sa akin. Mamamalengke din daw kasi siya. At tamang-tama lang pala na nakita niya ako noon. Buntis ka? Tanong ko sa kanya na mapansin kong medyo maumbok ng tiyan niya. Oo, 5 buwan na. Hindi lang halata kasi may kapayatan yung katawan ko. Pagdating namin sa palengke, habang namimili kami ni Mirasol,
Napansin ko ang isang matandang babaeng panay ang pagsunod sa amin. Saan man kami pumunta. Nung una, akala ko'y pulubi to. Pero nang matitigan ko ang matanda, hindi naman pang pulubi ang suot at itsura niya. Medyo nawirduan talaga kasi ako sa titig ng matandang babae sa amin. Pero pilit na binabaliwala ko lamang yon. Ipinagpatuloy ko na lamang ang pamimili. Tingin mo maganda yung gulay na to? Tanong ko sa kasamahan ko. Nagpalinga-linga na lang ako at hinanap ng tingin si Mirasol. Nang wala akong marinig na sagot mula sa kanya. Hindi kalayuan. Nakita ko siyang kausap ang matandang babaeng kanina pa nakatingin at nakamasid sa amin. Masaya siyang nakikipag-usap sa matandang yon. Napakunot doon na lamang ako nang makita kong hinawakan ng matanda ang kanyang tiyan. Makailang beses pa itong hinimas ng matanda. Pero noong makita kong mayat maya ang pagpunas ng bibig ng matanda gamit ang kabilang kamay na para bang hindi niya napipigilan ng pagtulo ng laway habang hinihimas ang tiyan ng kapitbahay ko. Nagmadali na akong maglakad. Milapitan si Mirasol at ang matanda nun. Tinawag ko ang pangalan ni Mirasol nang sa ganon ay maalarma ang matanda. Nung tumingin sa akin ng matanda ay nagmadali itong inalis ang kamay sa tiyan ng kapitbahay ko. At walang pasabing dali-dalidang naglakad palayo. Kilala mo ba yung matandang yon? Tanong ko sa kanya. Hindi eh. Inabutan ko lang ng pagkain si nanay. Kawawa naman. Mukhang palaboy siya dito sa palengke. Tubon niya. At tinanaw ang matandang halos hindi maganda o gagang maglakad palayo. Napatunghanga ako sa sinabi niya. Muli kong sinipat ang matandang yon. Hindi naman mukhang pulubi si nanay. Wika ko. Pero mukhang hindi narinig ni Mirasol ang sinabi ko. Inaya niya na lang akong bumalik sa gulayan. At mamili na lamang raw kami ng mga gulay. Mukhang dumikit pa yata sa'yo yung mabahong amoy na matanda ah. Sabi ko pa. Hayaan mo na. Maliligo naman ako mamaya pag uwi. Mawawala din yung amoy na to. Hindi na ako umimikpat, hinayaan na lamang siya. Matapos naming mamalengke, umuwi na rin kami kaagad. Nung naglalakad na kami papasok ng baryo, hindi pa rin matigil sa pakikipagkwentuhan si Mirasol ng mga masasayang bagay. Maya-maya pa, nakaramdam ako ng kakaiba. Para bang may sumusunod sa amin. Mayat-maya ang paglingon ko sa pinanggalingan namin dahil sa hindi na talaga ako mapalgay pa. Gawa ng maliban sa pakiramdam kong may nakasunod sa amin. Parang may mga mata ang kanina pang nagmamasid. Brenda, ayos ka lang ba? Tanong ni Mirasol. Wala ka bang nararamdaman, Mirasol? Nararamdamang ano? Hindi na ako nag-atubili pang sabihin kay Mirasol ang tungkol sa naramdaman ko. Nagpalinga-linga naman siya't hinanap ang sinasabi ko nun. Asan? Wala namang kahit sino yung nakasunod sa atin ah. Ay nako, pagod ka na siguro. Tara na, bilisan na natin maglakad. Wika ni Mirasol. At muli na siyang naglakad kaya sumunod na lamang din ako. Kahit naramdam ko pa rin may kakaibang nakatingin talaga sa amin. Ipinagkibit balikat ko na lamang yon. Nang nasa bakuran na ng bahay si Mirasol, nagpaalam na ito sa akin. Tumangulang ako at nagpatuloy na sa paglalakad. Nang nasa pintuan na ako ng bahay, saglit na nilingon ko kung saan ako galing nun. Sa hindi kalayuan, nakita ko ang isang matandang babae. Nakatitig sa kung saan ako nun. Tinitigan ko pang maigi kung sino ang matandang yon. O baka namamalik mata lamang ako. Ilang beses pa akong kumurap-kurap pero naroroon pa rin ang matandang babae. Nakatayo. Nakatingin sa akin. Sandali, siya ba yung matanda doon sa palengke?
paano siya nakarating dito? At anong ginagawa niya? Tanong ko. Sa hindi malamang dahilan ay bigla akong kinabahan habang nakatanaw sa matanda. Kung hindi pa dumating si Ate Sinayda, ang anak ko ay hindi pa ako matigil sa pagtitig at pag-iisip tungkol dito. Pambihira ka namang babae ka. Kanina pa kita pinatawag pero hindi mo man lang ako pinapakinggan. Sino ba yung pinitingnan mo dyan? Nagulat pa ako nang marinig ko magsalita si Ate Sinayda. Oh, ayos ka lang ba? Masama ba yung pakiramdam mo? Hindi po. Iniisip kong parang may nakalimutan akong bilhin. Tsaka wala naman akong pinipingnan. Palusot ko sa kanya. Sinipat ko panwali yung kinaroroonan ng matanda pero wala may tudon. Pumasok na ako sa loob ng bahay. Sumunod naman si Ate Sinayda taman na kop. Pinilungan niya ako ayusin ang mga pinamili. Habang nag-ayos ako ng mga pinamili, nagkwento ang kapitbahay ko na nakaraang gabi umano. May naririnig silang kakaibang ingay sa labas ng bahay. At sa panabay nila, doon yun manapik sa bago namin kapitbahay. Nung silipin ng asawa niyang tungkol sa nag-iinay na hayop na parabang mga pusang nagbabalayan. Gayon na lamang umano ang gulat ng asawa niya. Nung may makita itong hindi pang karaniwang hayop na naroroon sa labas ng bakuran ng bago naming kapitbahay. Dagli-dagling kumuha ng itahang asawa ni Ate Sinayda. Iwabas para itabo yung hayop na rat. Hindi na rin kasi nito maatimpang marinig ang nakakakilabot na inay na yun. Pero nung paglabas ng asawa niya sa bahay, isang napakalakas na hangin ang humampas umaw na bito. Asabay ng pagpagaspas ng mga malalaking pakpak. Genog ng nakakakilabot. Sa paladay ko ay aswang ang kakaibang hayop na nakita ng asawa ko, Brenda. Tiyak mag-inap na dito ha. Kayong dalawa lang pa naman ni Kailang palagi nabidi pa sa bahay niyo. Pero hayaan mo. Magmamasid-masid ako tuling gabi para masigurado kong ligtas kayo ni Kain. Alam mo naman itong inaanak ko ba eh. Hindi ako papayag na may mangyaring hindi maganda dito ano. Nang araw na yun ay wala namang hindi magandang nangyari sa amin. Maliban lamang sa bagong kapitbahay ko. Dahil noong magbibili na at sumirip ako sa bintana. Nakita kong hindi maganda o gaga ang lalaking sa pinin ko ay asawa ni Mirasol. Para bang napataranta. Nakita kong napausok ito ng goma at may kung ano-anong tinatapod sa labas ng bahay. Maya-maya pa ay narinig ko ang inprik na sigaw ni Mirasol. Mabilis namang pumasok sa loob ng bahay ang lalaki. Gusto ko sanang liwabas para makiosyoso. Ang kaso, nakita ko si Ate Sinayda. Galing sa loob ng bahay ni Mirasol at nagmamadaling maglakad papalapit sa bahay ko. Tinanong ko siya kung anong nangyari nun. Susme, kiada pa may aswang na bulibisipa dyan kay Mirasol. Kaya ikariwag to lumabas ng bahay. Dito ka naman sa loob. Nagtataka naman ako gawa ng wala naman akong naririnig nun. Ari naman kaya Sinayda. Kanina lamang umano habang namimiripit sa sakit si Mirasol. Merong nakitang malaking ibog kulay itim ang asawa nito sa punong nasa likod ng bahay. Kakaibaw man daw ang wangis ng ibong yon. Gawa nung nakakatakot at nakakapanilabot din ang une. Mabuti na lang at narimig ni Ate Sinayda ang inay na mag-asawa. Kaya't sumilip at ayun nga. Naparaw niyang namimiripit sa sakit ng tiyan si Mirasol. Kaya dari-dari na siyang pumunta sa bahay nito. Nung nagpausok na ng goma yung asawa ni Mirasol, ang bilis lumipad. Nako naman talaga. Alam mo, sabi pa, may matandang bumati kay Mirasol kanina bago sumakit ang tiyan niya. Anya pa. Bumapi ho. Sambit ko ron. Tumango si Ate Sinayda at nagwika ra.
Doon pa man ay pinagsabihan niya na si Mirasol na kapag may bulabati sa kanya, magbanggip ito ng pwera usog. Lawas sa doon ay makontra nito ang pan-uusog nun. Tings ang alimang may taong malakas ang usog. O kaya ay matalimang bila. Sumagi sa isipan kong tungkol doon sa matandang humima sa tiyan ni Mirasol sa parente. At doon ay napatanong ako, hindi kaya't isa rin yun sa mga dahilan kung bakit sumasakit ang tiyan niya. Matapos akong balitaan ni Ate Sinaida, umalis na rin ito. Then mag-aasikaso para raw siya ng makakain sa bahay. Pero bago siya umalis ay nagpapaalala na naman siya kung ano mga dapat gawin ko at kung ano ang mga dapat iwasan. Ipinagpasalamat ko naman yan dahil ramdam ko ang pagiging maalalahanin niya sa mga kapitbahay. Isang hapon, narinig kong may kumakatok sa pintuan. Tantaka pa ako dahil wala naman akong inaasang bisita. Lampabuksan ko ito ng pinto. Nakita kong si Mirasol yun na may bipit siyang mangkok. Masayang inabot niya sa akin ang mangkok na may gamang ulam. Bago nagwikang na parami daw siya ng niluto niyang ulam ay at naisip niyang bigyan ng mga kapitbahay niya. Sobra-sobra ro kasi sa kanilang mag-asawa ang pagkain na luto niya. Naku, nadabala ka pa. Salamat ah. Sakto't hindi pa ako nakakapagluto. Kumain ka na madami ha. Sige, una na ako. Yun lang pa rin sinadya ko. Sinundan ko pa siya ng tingin. Patungo sa bahay nila. Nang makapasok na siya ay saka pa lamang ako nagpasyang isara ng pintuan. Pero nang isasan ako ng pinto, Sir Seth, dumako ang paningin ko sa labas ng bakuran nila. Meron akong nakita malapit sa puno ng mangga. Nakatayo lamang ito sa tapat. Nakatanaw sa bahay ni Mirasol. Nakasuot yun ng mahabang kulay puting bestida. Na animoy madumi at natatakpan ng mahaba ng buhok ang kanyang mukha. Ipinabsawan ng bahala ko na lamang ito. Isinara ko na lang ang pinto. Lumipas pa ang ilang gabi, Sir Seth. Nagtataka na ako. Naiparapi na akong nakakarinig ng mga angin ng pusa at aso sa labas na alam mo parang may nag-aaway palagi. Bukod pa sa mga angin at inay na yon, nakakarinig na rin ako ng mga kalabugan sa labas. Iniisip ko na lang nga baka mga anigaw na pusa namang yon. Baka naglanang bilang. Kumbaga, imihip yon. Hindi na naman kasi talaga mga pusa, di ba? Hanggang sa isang araw, hindi ko na mapigilan ang sarili at pumunta ako sa bahay ni Ate Sinaida. Nagulat pa lang kapitbahay kong yan. Dan ang buong akala niya ay namamalengke ako at iiwan ko na naman ako sa kanya. Pero nung sabihin ko mga kapitbahay lamang ako, bigla siyang natawa. Hindi na lang ako nagpatumpik-tumpik pa at sinabi ko na sa kanya ang tungkol sa mga kakaibang naririnig ko tuwing gabi noon. Ilang gabi na kasi akong hindi masyado makatulog dahil sa inay ng mga hayop na hindi ko mawari kung ano. Kapag kasi sinusubukan kong sumilip sa siwang, wala naman akong napikitang hayop dahil sa sobrang bilim ng paligid. Isa po sa ipinagtataka ko, sa tuwing nagsisimula ng mag-inay ang mga hayop sa labas ng bahay, nakakalanghapin ako ng mabahong amoy na para bang amoy informal. Mawawala lamang ang mabahong amoy na yun kapag tumigil na sa pag-iinay ang mga hayop na nag-aabulan. Oh, naniniwala ka na sa sinasabi ko sa iyo noon tungkol sa mga aswang. Sinabi ko sa kanyang hindi pa rin ako kumbinsido hanggat hindi ako mismo makakakita sa nilalaw na sinasabi niya. Maniniwala ng parada ako kung paradang harap-harapan ko makita yon. Nga pala, inang araw ko lang hindi napansin si Mirasol na. Nandiyan ba sila? Parang walang tao sa bahay na eh. Padaadi nakasara. Tanong ko doon. Oo, nandiyan si Mirasol. Padaadi lang sumasama rin pakiramdam kaya hindi siya malabas ng bahay.
Makalipas ang ilang minutong tamtsismisa namin dalawa ni Ate Sinaida. Nagpaalam na ako dahil hapon na at magluluto pa ako ng pagkain sa hapunan. Nung matapat na ako sa bahay ni Mirasol, nagulat ako nang makita ko siyang sumilip sa bintana at tinawag ako noon. Agarang bumukas ang pintuan niya kaya't lumapit na ako sa kanya. Ayos ka lang ba? Anong nangyari sa'yo? Ang sabi sa akin ni Ate Sinaida may sakit ka daw. Napansin kong nandalalim ang mga mata niya na parabang hindi siya nakakatulog ng maayos. Balisang-balisa pa rin siya. Ano kasi Brenda? Pakiramdam ko, gabi-gabi na lang may kung anong bisita ako. Gabi-gabing sumasakit yung tiyan ko. Ilang araw pa namang wala yung asawa ko dahil nasa bayan siya at may tinatapos na trabaho. Nag-alala ako sa sinabi niya. Sinuwestiyon ko sa kanya na magpatingin sa doktor para makita kung ano lang lagay ng ipinagbubuntis niya. Pinayuhan ko siya mag-iingat palagi at huwag siya mag-alala dahil malapit lang naman ang bahay namin ni Ate Sinaida. Sumigaw lang siya kung sakaling may maramdaman siyang kakaiba sa paligid nun. Tiyak akong susugod agad ang asawa ni Ate Sinaida. Oras na kinakailangan niya ng tulong. Hindi na rin ako nagtagal nun. Umuwi na rin ako. Kinagabihan, mag-aalas 10 na ng gabi. Hindi pa rin ako makaramdam ng antok. Naiinitan ako at napaka-alinsangan ng buong paligid nun. Doon, napagpasyan kong buksan ng bahagya ang bintana para sa ganon. Kahit papano ay may makakapasok na hangin mula sa labas. Habang nagpapahangin nun, nakarinig ako ng tila ba huni ng isang ibon na sobrang tinis. Nung una, malakas yon. Hanggang sa pahina ito ng pahina na para bang nasa malayo. Pero habang pahina ng pahina ang tunog na yon, unti-unti ding nagkaroon ng mabahong amoy na para bang kanal na kinawkawa at umaalingasaw ang napakabahong amoy na ito. Kamuntika na akong maduwal sa naamoy, kaya agad na napatakip ako ng ilong nun. Lang sa di sinasadya, dumako ang paningin ko sa bahay ni Mirasol. Pagtingin ko sa bahay na yon, kita ko ang isang matandang babae. Nagpupumilit buksan ng bintana na para bang may gustong silipin sa loob. Nagsisitayuan ang mga buhok nito at punong-puno ng itim na balahibo ang kanyang katawan. Nanlilimahid din sa langis dahil sa kumikintab yun sa kulubot niyang balat. Ilang sandali pa, narinig ko ang boses ni Mirasol. Nasasaktan. Sumisigaw sa takot. Doon na ako naglakas ng loob na sigawan ng matandang yon. Hoy! Ikaw pala yung pabarik-barik dito sa amin ah. Kilala kita. Di ba sa palengke ka? Ipapatubis kita sa asawa ko. Pinagbantaan ko pa itong bubuhusan ng mainit na tubig kung hindi aalis nun. Sasabuyan ko siya ng maraming asin. Nakadumaw na ako sa bintana ng mga sandaling ito. Nagulat ako nang ibaling sa akin ng matanda ang paningin niya. Nagbabaga ang mga mata niya. Kulang na lang ay lumuwa na sa laki yon. Nakita ko rin na walang humpay sa pagtulo ang malalapot niyang laway. At iilan na lang ang nakikita kong matutulis niyang mga ngipin sa bibig nun. Umangil pa ng malakas ang nilalang na lalong nagpakilabot sa akin. Bago pa man sumugod sa bahay ko ang nilalang na yon, nagsisigaw na ako at humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Sigaw ako ng sigaw na merong matanda sa bakuran ng bahay ni Mirasol. Mabuti na lang, nagising ang ibang mga kapitbahay. Nagsilabasan ang mga ito. Doon ay mabilis na tumakbo ang matanda papunta sa likuran ng bahay ni Mirasol.
Sinundan yon ng mga kalalakihang may bitbit na itak at flashlight. Ginising ko ang anak ko't agaran na kaming pumunta sa bahay ni Mirasol para tingnan kung ano nang nangyayari. Kasama ko na si Ate Sinaida noon at ang iba pang mga kapitbahay namin. Dali-daling pinainom ni Ate Sinaida ng tubig si Mirasol para kumalma. Nanginginig ang katawan nito sa labis na takot. Anya, nakita niya umano ang matandang babae na nagpupuwilit ng buksan ng bintana. Nakasilip umano ito. Mabuti na lang at doble umano ang tarangkahan ng bintana niya kaya hindi kaagad ito nabuksan. Hindi nakapasok ang nilalang. Nakasigaw na lamang siya nang malapit ng masira ng nilalang ang bintana. Isa sa mga kapitbahay namin na matanda ang napatanong kung bakit ako umano hindi inaaswang nun. Doon ko naalala yung proteksyong binigay ng binan ko. Kung kaya't siguro iwas na iwas yung nilalang sa akin nun. Kung wala siguro akong suot na pangontra, malamang sa malamang, pinagpipiesta na kaming dalawa ni Mirasol ng nilalang na yon. Kumbaga mamimili lamang yung aswang kung alin ang pupunta niyang bahay sa kinagabihan. Magkatabi pa. Dahil sa nangyari na pasugod sa bahay ko ang mga binan ko at may mga dala ng proteksyon. Binigyan ni Mama Karing ng proteksyon sa aswang si Mirasol. At gaya ng ginawa niya sa bahay ko, may nilagay din siya sa bahay nun. Yabos namang nagpasalamat si Mirasol dahil sa wakas ay mapapanatag na siya. Simula nung may pangontra na sa aswang ang bahay nito, nawala na yung mga inay at yung mga mabahong amoy tuwing sasapit ang gabi. Magpaganon pa man, nang bumalik ang asawa nito, umalis si na Mirasol. Doon daw muna ito sa kanyang mga biyanan, gawa ng komunidad sila doon. Maraming babantay sa kanya. Ako naman, Sir Seth, ay naging kampante. Paminsan-minsan ay daw natutulog ang binan ko. Hanggang sa makapanganak na ako. Nabinyagan, lumaki. Naging maayos naman. Niwala nang dumadaan sa amin na kung anong nilalang. Ako nga po pala si Diego. Nasa early 30s pa lamang po. Bale, ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa lugar namin. Tungkol ito sa isang baryo na bigla-bigla na lamang lumilitaw. Hindi ito biringan, kasi hindi naman ito kalakihan. Hindi ito syudad, at hindi rin engkanto ang mga nakatira dito. Ang sabi-sabi, baryo umano ito ng mga aswang. Baryo gawa ng maliit lamang ito at pasulpot-sulpot ito sa pagitan ng mga bayan o barangay. At syempre, hindi nawawala dito ang barangay namin noon. Bihira lamang kasi ang barangay sa lugar namin na bikit adad ang bahay sa kasunod na barangay. Kung hindi gubat na may tulay, ay mga bukid, burol at mahahabang kalsada ang nakapagitan sa mga barangay na ito. May parte na may simbahan, may parte na may sementeryo o kung ano-ano pa. Yung taniman pala namin dito, Sir Seth, dahil sa taas-baba din ng mga lupa, ay walang pinagkaiba sa hagdan-hagdang kalayan. Opo, maraming mga rice terraces sa iba't ibang panig ng bansa. Mali ang mga kwentong ibabahagi ko ngayon ay mga series of events na mga nangyari sa mga kakilala ko at sa mga kaanak ko. Noong mga panahon kasi na ito, Sir Seth, kami mga bata ay hindi talaga kami nakakaabot ng gabi sa labas. Unless may mga pupuntahan kaming mag-anak, may okasyon, dalaw sa patay, Pasko, at kung ano-ano pa. Hindi ko man sasabihin ng eksaktong lugar pero nakakasigurado ako na kung may nakikinig dito na malapit dito sa barangay namin o sa bayan at naabutan itong bantog na baryo, paniguradong alam nila ang kwentong ito. Dahil tumagal itong usap-usapan tungkol sa tagong baryo ng mahigit 2 hanggang 3 taon. So bali ito na. Unahin po natin yung karanasan ni Lola Ella. Si Lola Ella ay bunsong kapatid ni Lolo. Naglalako po siya ng inasal na isda, bagoong, o kung ano-ano pa tuwing hapon. Napagkakamalan nga siyang aswang, Sir Seth. Bungal kasi si Lola Ella,
Yung dalawang ipin niya sa gilid yung medyo malaki, ayun pa yung natira na parang vampira na bungal. Eh hindi pa uso noon yung mga pustiso, di ba? Tsaka kung matitig si Lola pa ilalim. Kapag may umuorder nga ng mga niluluto niya ay maraming takot ng mga bata sa kanya. Kapag ibang barangay, takbuhan yan lahat. Lakas trip din kasi si Lola noon gawa ng pinatakot niya rin yung mga batang to. Pinapalitan niya yung boses niya ng mas nakakatakot tapos ayun. Marami namang nakakakilala sa kanya kaya naman marami siyang suki noon. Hanggang sa isang araw, nagkasakit si Lola Ella. Wala kaming kaalam-alam kung ano ang nangyayari noon pero si Lolo, madalas po pumunta sa kanya noon. Hindi daw kasi pwedeng iwanan si Lola Ella kasi nagwawala daw ito, lalo na kapag gabi o tanghaling tapat. Pero ramdam naming mga kabataan noon na lalo kaming pinaghihigpitan. Ultimong 4:00 pa lamang ng hapon, bawal na kaming lumabas doon. Hinahanap na kami ng mga magulang namin, pati na mga batang taga-barangay. Okay naman minsan basta nasa bakod lamang kami ng mga bahay ng kapitbahay naglalaro pero kapag magsisimula ng dumilim, aasahan na naming tatawagin kami at kung minsan, susunduin pa na may pamalo na. Matapos ang ilang linggo, Sir Seth, gumaling si Lola Ella. Bumalik ulit ito sa paglalako at pagluluto ng mga pagkain pero ang nakapagtataka noon, lagi na niyang kasama ang anak niya, lalo na kapag hapon siyang naglilibot. Malaki din ang ikinangayayat niya noon. At bukod sa mga kwintas ay meron pa pong nakapin sa kanya na pamproteksyon umano sa masasamang elemento. Pero ano nga ba ang nangyari kay Lola Ella? Isang hapon noon patawid si Lola Ella nang mag-isa sa kabilang barangay. Gamit ang daan o kalsada na napapaligiran ng kakahuyan. Tinahak niya ito ng gaya ng nakagawian niya. May mga nakakasalubong pa naman siya na taga sa amin noon. May iba na hindi niya kilala pero syempre mga tag-ibang baryo din. Hanggang sa may masalubong si Lola Ella, Sir Seth. Isa itong lalaki na nasa siguro mahigit 30 o 40 na yung edad. Payat, pero bato-bato ang katawan. Maputi, balbas sarado, matangkad, at wala itong damit ng taas nun. Nakasuot ito ng bure na salakot. Yung medyo luma na at punit-punit. Tapos kung hindi nagkakamali si Lola Ella nun, may mga mantsa ito na pula. Siguro kung hindi yun galing sa mga patak ng bunga ng nganga, ewan na lamang ni Lola kung saan pagaling yon. Bukod pa dito, isa sa mga napansin ni Lola dahil sa todong ngiti niya itong lalaking ito ay nangingitim po yung ipin niya. At syempre, merong pula-pula na siguro may hahalin tulad mo sa pula ng nganga. Yun nga lang talaga, medyo may pagkamalansa itong taong ito. Sir Seth, marinaw ko lang. Mahigit 50 taong gulang pa lamang si Lola noon. Bata-bata pa at malakas. Kaya hindi siya pwedeng magkamali sa naranasan at kakita niya. Habang pasalubong pa lamang sila Lola Ella at itong lalaking ito, hindi na daw talaga maganda ang pakiramdam ni Lola noon. Parang tumahimik pa daw yung paligid. Nawala yung hangin. Tapos yung tunog ng ibon ay bigla na lamang ding nawala. Partida, Sir Seth. Pugaran ng ibon yung lugar na tinatahak niya. Pinilit umiwas ni Lola Ella doon sa lalaki pero bigla niya itong sinalubong. Nakaharang ang lalaking ito sa daan kahit payat na payat. Napakalapad daw ng katawan nito kaya hindi niya magawang makaiwas noon. Napatigil si Lola. Walang choice eh. Nagdasal siya dahil akala niya masamang tao yung lalaki o baliw lang. Sinubukan niya pang umiwas sana o lumihis pero mabilis yung nangyari. Nagsalita itong lalaking ito at sabi niya, "Nang, ano ginalibod mo?" Sa Tagalog ay, "Manang, ano ang nilalako mo?" Sinagot naman ito ni Lola na kung ano-ano. Inasal, minatamis, pag-uong. Kuminya ng lalaki. Medyo gumaan ang pakiramdam ni Lola nang maayos naman siyang kinausap nito. Tinanong niya si Lola Ella kung may nagmamay-ari na daw ba ng inasal.
Ang sabi naman ni Lola, yung iba meron, yung iba wala. Sabi ng lalaki, pagbalik na lamang daw ni Lola kung may natira pa. Kukuha daw siya para sa mag-ina niya. Tinanong ni Lola kung saan nakatira ang lalaki para madaan niya na lamang ito o kung saan niya hihintayin si Lola noon. Nagturo lamang yung lalaki, Sir Seth, sa masukal na parte ng kakahuyan. At ang sabi nito ay hihintayin niya na lamang daw makabalik si Lola doon sa daan na yon. Tumango na lamang si Lola at dali-dali nang naglakad para tumungo sa kabilang barangay. Inihati dito ang mga order. May mga bumili na iba at meron namang natira pa. Padilim na makauwi si Lola Ella galing sa barangay na yon. Hindi na nga niya inaasahan na andan yung lalaki. Pero laking gulat niya nang mapansing nakatayo pa rin ito doon sa may kalsada. Nakangiti at naghihintay sa kanya. Agad na sinalubong nito si Lola Ella, Sir Seth. Sinabi naman ni Lola Ella na ilan daw ba ang gusto niya. Ang sabi ng lalaki, lahat daw ng natirang inasal. Paborito daw kasi ng mag-ina niya yon. Iaabot na sana ni Lola ang 3 natitirang inasal nun. Nang sabihin ng lalaking wala daw siyang dalang pera. Kailangan umanong sumama ni Lola Ella sa baryo nila. Hindi daw kasi bumalik yung lalaki sa baryo nila para kumuha ng pera nun. Kasi baka daw makauwi na o makadaan si Lola. Kimatuban na si Lola nun. Lalo na. At alam na niya ang kwento tungkol sa tagong baryo. Hindi niya lang inaasahan talaga na yung palaging dinadaanan naman ng mga taong paroon at parito ay magiging parte nito. Tumanggi si Lola Ella noon at ang sabi niya ay hindi na daw siya pwedeng magpaibang baryo. Magluluto pa daw siya pag-uwi niya noon. Kung gusto ng lalaki na yon, balikan niya na lang sa susunod na araw. Dito ay tuloy-tuloy na naglakad si Lola sa kalsada pabalik sa barangay nang walang lingon-lingon. 5 minuto. Marahil ay mas mababa pa sa 5 minuto ang tatahakin sa kalsada na yon mula sa kinatatayuan ni Lola para makarating sa barangay namin. Pero ang 5 minuto na yon, inabot umano ng 10, 20, kalahating oras. Madilim na. Alam na ni Lola na may mali na noon kaya ang ginawa niya ay nagdasal siya ng nagdasal hanggang sa guminhawa umano ang pakiramdam niya. Lalo na nang makita niyang may mga kabayan na sa paligid. May bukas ng ilaw. Pinilit binagtas ni Lola ang madilim na natitirang lakaran ng daan. Dali-dali niyang nilakad yun sa takot na rin. Nang makarating sa may bukala, napatigil si Lola Ella noon. Bakit ganon? Para umanong may mali noong mga panahon na yon. May kuryente na sa barangay namin, sir. Simentado yung ibang kabayan pero etong barangay kung saan siya napadpad. Puro apoy ang nakikita niyang liwanag. Apoy sa gasera, apoy sa siga. Inisip ni Lola na baka nagkamali lamang siya ng dinaanang daan at tatabing barangay lamang yung napuntahan niya. Pero laking gulat niya nang magsalita ang lalaking bigla na lamang sumulpot sa may bandang likuran niya. Yung lalaking ito ay yung lalaking nakita niya rin sa may daan na gustong bumili ng inasal. Walang talong-talong, sir. Sinabi ng lalaki na, "Ito ang baryo namin na. Sumama ka sa akin." Grabe yung kaba ni Lola Ella noon. Alam na niya kasi na nasa maling baryo siya. Na hindi ito baryo ng mga normal na tao. Base na nga rin sa kwentong bigla na nga lamang sumusulpot ang ganitong klaseng lugar. Sa mga hindi nakakalam, isa din po itong uri ng pambabagat na ililigaw ka at kung saan-saan ka dadalhin kung wala kang alam sa mga ganitong uri ng panliligaw noon. Gusto pa nga daw sanang bumalik ni Lola noon sa kalsada. Pero sa maniwala man kayo o sa hindi niya alam kung saan lumabas. Nawala ang daan sa madaling salita. At saka isa pa, may mga kabayang may mga taong nakikita niyang nakadungaw noon. Ang lahat ng mata nakatitig sa kanya. Wala siyang nagawa kundi sumunod sa lalaking yon.
na noong mga sandali na yon ay meron ng hawak na tungkod na kawayan. At gaya ng salakot niya, may bahid din ito ng mga malalagkit na kulay pula. Nagdadasal pa rin noon si Lola Ella. Adiri ang buong paligid. Ultimong kawayan na bakod may mga bahid na lang ng kung ano-anong malansa. Panglimang kabahayan ang pinasukan nila noon. Nang makarating, dire-diretsong pumasok ang lalaki. Sabi niya kay Lola, pumasok daw ito. Sa loob na abutan ni Lola ang isang babaeng nagluluto noon at 2 batang nakaupo lang tahimik. Nang makita si Lola Ella ng babae na ito ay parang mailap daw tumingin. Bago pumasok ang lalaki sa kwarto, wala nitong lingon-lingon na sinabihan si Lola Ella na magbibihis lang daw siya. Iabot niya yung bayad pagkatapos noon. Wag na wag daw siyang lalabas. Sa kanila lang daw si Lola. Pagpasok nito sa loob ng kwarto, sinara niya yung pintuan tapos rinig na rinig ni Lola na parang may lock na ginawa sa loob. Nang malak, bigla na lamang umanong nilapit ng babae si Lola Ella at ang sabi nito, umalis na daw siya. Bakit daw siya nandun at bakit siya sumunod sa lalaking yon? Hindi daw siya dapat andun sa lugar. Sinagot naman siya ni Lola na pagbibilhan nga daw ng inasal. At maski siya ay hindi niya rin alam kung bakit at kung paano siya nakarating doon. Sa pagkakataon na ito, Sir Seth, napasilip ang babaeng ito sa may pader. Pagkatapos noon, inabutan niya si Lola Ella ng pera. Itago na lamang daw ni Lola Ella ang sukli noon at kukunin na niya ang paninda ni Lola. Minadali niya si Lola na umalis na habang maaga pa. Sabi ni Lola noon, hindi nga daw niya alam ang pauwi. Baka pwede siyang samahan sa labas ng babaeng ito. Napailing ang babae at sabi nito, hindi daw siya pwedeng lumabas. Hindi daw sila pwedeng lumabas ng mga anak niya ng ganoong oras. Dali-dali niyang pinanganga si Lola noon. Tapos ay may pinakagat daw ito na ayon kay Lola ay lasang pinaghalong pawinta at tuya. Siyempre maanghal yon. Dalian daw ni Lola. Yun ang makakatulong sa kanya para makita ang daan. Pero ang apirin-bilinan ng babae noon. Dahil sa kinagat niyang yon ay wag na siyang lumineng pa sa mga bintana ng ibang kabayan. Dalian na niya umano habang ang asawa niya at yung ibang mga kalalakihan ay nasa kani-kaninang kwarto pa. At latagay-tadan pa itong lalabas. Dahil sa damay nito ang oras ng paglabas-pasok ng mister sa kwarto nito. Bakit pa panong ginawa ni doon sa kwarto? Wanam nakakanam nun. Bali-bali namang imabas si Lola parang naalimpong pa noon kung bakit siya pinapalis ng babae. Dahil nga sa mayroong malida sa babyong yon. Pagkalabas na pagkalabas ni Lola Ella sa bahay, halos mapasigaw siya. Kung ikwento na ito kina Lolo, haafalain mong nasa isang horror house na siya. Paano ba naman? Mas lalong naging matingkad ang kulay at lalong lumansa ang amoy ng paligid. Dali-dali itong naglakat. Doon sa kung saan siya galing noon. Hinalan Sir Seth. Nakalimutan niya kaagad-agad ang bilin ng babae sa kanya. Siguro ay dala rin ng kuryosidad. Pero nangyari noon. Napalingon umano siya noon sa isa sa mga bintala. Sa isa sa mga kabayan doon. Patanlaki pa ni Lola. Mga taong aso. Tao baboy. Mga katawan ng tao pero yung mga ulo ay may sahayop. Makakapalang buhok sa katawan. Hindi pa ito doon nagtatapos ang lahat. Dahil may mga kabayan na kung hindi mga tira-tirang parte ng katawan ng hayop, ang nakakalat at nakasabit sa may mga bakuran nila. Meron umano mga damit ng tao, mga mahabang buhok, at mga malalaking buto na nakasigurado sinolaw, hindi galing sa mga normal na hayop. Dito na umiyak si Lola pero sa hindi malamang dahilan ay nakikita niya umano ng malinaw ang papahaking ng kalsada.
Dire-diretso ikaw muna blokad hanggang sa maging pamilyar na sa kanyang daan. Pagkaraping niya sa amin, medyo gumaan ang pakaramdam niya pero hindi na siya makahina ng maayos. Mabigat na rin ang palukap niya. Mabuti na lamang ay nakipa siya lang isang binatang pada sa amin din noon. At pinalalayan daw si Rona ay napauwi sa pamilya nito. Pagkaraping sa bahay, wala ang palaming ang anak pa ng patay. Hinahanap na pala si Lola noon pero hindi pong hindi naman kaming kanadaan. May pagkakataon naman daw na 8:00 na wala pa si Lola Ena. Kaya ay paano ay kampante si Manoy. Pagka-uwi ni Lola, bagsak na umano yung katawan niyang nahigaan noon. Pinablugaw pa ng anak niyang babae na habang niluluto ay siya lamang dating na mag-ama niya. Wala ang basket ni Lola Ella. Hindi na nakakain ng yugaw noon. Bigla na lamang daw tumirik ang mga mata nito. Ayon kay Lola Ella, natitipan niya daw yung pamilya niya pero ang higip na pinagtataka niya ay may pagkakataon na nidas ang katawan niya. At sa tuwing hindi nga makontrol ito, ay kung ano-ano ang nakikita niya sa labas ng bintana ng bahay nila. Mga nagpupulahang mata, mga tinob na mga hindi ordinaryong hayop na wala naman sa bakod ng bahay nila noon. Hanggang sa makatulog na lamang siya. Humupa din daw ang labnat ni Lola noon. Kaya nagdesisyon na lamang ang mag-ama na pagpahingayin na lamang ito. At daw istorboy muna. Kinaumagahan, tuluyang naging mabuti ang gising ni Lola Ella. Hindi pa alam ni Renono noon na may sakit siya. Pero sir, padungaw pa lamang si Nona sa may pintuan nila noon. Hindi na siya makanabas. Paano ba naman? Kung ano-ano ang nakikita niya sa labas noon. Mga batang naglalarong nagtatakbuhan pero nakadugtong pa umano yung cord sa pusod nito. Na isang matandang parang warang buto na nakaikot at nakapilipit ang atawan sa puno. Yung paligid pa naman ng bahay ni Nona Ena noon, mapuno at masyadyo. Isa na raw ni Lola ang pintuan noon. Pati yung mga anak niya ayaw niyang papasukin. Umiiyak lamang siya ng umiyak sa may loob. Doon na rin sila agad-agarang tumawag ng pwedeng kumamot sa kanya. Na mga panahong dumating ang albularyo, ayaw pa rin magpapasok ni Lola Ella sa bahay nila. Yang ginawa ng albularyo na ito ay nabsinog ito ng palaspas palibok ng bahay. Pinagpad ang bawat pader ng usok noon. Lang gawin ng manggagamot yon. Saka daw nawala ang mga inay at nakikita ni Lola Ella. At nang manibabo ang boses ng mga anak niya sa labas ay pinagbuksan niya ito. Dito na nga nila nalaman lahat-lahat ng karamasan ni Rona. Pati yung mga nakita at pinakain sa kanya. Posibleng maligno. Sa mga listeners si Kalay, pwedeng maligno diba? Manhirigaw, may kung ano-anong pinapakain. Pero nung tawasin na kasi siya ng manggagamot, ang mga nakita dun sa tawas ay mga may ipim, mabalahibo, at namumulang matang mga nilalang na kumakain ng hilaw na karne. Sa madaling salita, mga aswang. Marami sila. Alam na manggagamot yung baryo. Pero kung tawabing niya sa amin ay pabutwa-butwa lamang daw yon. Parabas-labas kumbaga. May mga baryong gano'n. Baryong may sabulag na hindi nakikita ng mga tao. Unless, magpapakita mo ito. At posibleng hindi lahat ng nakatila sa baryo ay mga nilalam ng binindin. May wala tao daw posible. Din daw kasi sinuwerpi si Lola. Dahil kapag nagtataon na makuha siya ng tuluyan, ay posibleng hindi na siya makakabalik. At sa kamalas-malasan ay baka maging ulam pa siya, diba? May inaraw-araw na pinakain ng manggagamot sa kanina. Yun nang yung kinakain ni Rona, wala na iba. At sa mga araw na yun, ay pabalik-balik ang sakit ni Rona. Dito na bumibisita si Lola noon para magdana ng kung ano-anong sangkap na pwedeng nilang maitulong sa pagpapagaling kay Lola noon. Kumanap na rin ng kwento sa nangyaring ito. At yun ang panakot na siya ni mga bata yun. Sa ikapitong araw ng pagkain ni Nona ng mga rikados na ginawa ng manggagamot, may iniwa ito, Sir Seth.
Parang mata umano ng isda yun. Kulay ipin na lang. Malambot pero hindi mapisa-pisa. Iyon na ito ng manggagamot sa garapon. Yun umano ang pinakain ng babae sa kanya. Hindi ko na maalala yung tawag doon pero ito din umano ang dahilan kung bakit may mala nakikipang balde si Lola na hindi nakikipan ng ordinaryong tao. Pero ito din umano ang dahilan kung bakit nahanap ni Lola ang danya pauwi noon. Umabot pa sa ilang araw ang pagpapalakas ni Lola. Yung pinapakain kasi sa kanya ng mga gamot bibay, masasabing walang nutrisyon kaya nanhina at namarayayat ang katawang tao niya. At ayun nga, may pinasuot gano'n na kung anong proteksyon. At nakailang araw matapos ikong kumaling ay balik trabaho na ito. Pero sa pagkakataon niya na ito ay pinaglalaanan na siya ng oras ng mga anak niya para masamahan ito kapag hapon. Isa namang ito sa mga karanasang hindi ko makakalimutan, Sir Seth, na mga tangyam na kwentong galing sa tagong baryo na ito. Kapag nagtataon na magka-oras ako sa trabaho at masigurado kong maayos ng bitagi sa ibang mga karanasan, ay muli kong ibabahagi sa inyo ang iba pang mga kwento tungkol sa baryo na to. Nang nakita na namin ang ilaw ng kampo, ibinaba niya ako. Sumenya siya na bumalik na ako sa kampo. Tiningnan ko siya. May mga sugat siya sa dibdib na mga sugat ng uko. Parang karmot. Bigla kong naalala ang taong lobo nun. Siya yun, Sir Seth. Alam ko na aswang ito. At ito siguro yung sinasabi nilang gabunan. Tinanong ko siya kung bakit niya ako ibinalik sa kampo pero huni ng aso lamang ang narinig ko. Anil lamang talaga. Parang galit na nasasaktan ito. Yun lamang, tumalima na siyang tumakbo pabalik sa pinandali na namin. Dali-dali akong tumakbo papuntang kampo nun. Tumawag ako sa radyo sa mga kasamaan ko na naroroon na ako sa kampo. Hinahanap nila o kaya sila napadala. At nung makatawag na ako ay beribili na silang gumalik sa kampo nun. Nagalit na musto ang dalawa naming leader pero nang sabihin ko sa kanila ang buong pangyayari, halos hindi sila makapaniwala. Dahil sa totoo lang, hindi ko kayang bumalik sa kampo ng Garmenta Bivisarse. Kaya nagpasalamat na lamang kami na hindi ako nasaktan. Konting galis lang. Yung kasama naming siri, siya ang maraming sugat nan. Dahil siya paraga ang inapake ng halimaw. Si Chris konting sugat lang din dahil namusunggaban siya ng aso. Hawdad na itong inambayan ng saksak. Dahil nabitiwan niya ang kanyang armas kaya nanbitiwan siya ng halimaw na yan. Sigaw siya ng sigaw habang tumatakbong pabalik sa amin. Ang hindi ko maintindihan kung bakit binipensa na ko ng hayop na ilan. 2 beses niya akong pinulungan. Nang sinabi ko kay Banam lahat, agad akong biniro na, wow, may kariban na para ako, no? Ano yung laban ko? Habang nakatawa yon. Alam ko sir na bisto akong miligawan ng body ko pero lagi ko siyang binabara dahil mahirap na. Ayoko magkabisto sa partner ko. Dahil sa totoo lang, brother lang talaga ang turing ko sa kanya. Gusto ko namang malaman kung sino yung halimaw na tumutulong sa akin nun. Naging palaispan ko talaga ito. Naisip ko na gusto ko siyang makita at nakausap kaya isang desisyon ang binuo ko nun. Bahala na pero bukas na bukas din. Babalik ako sa lugar na yon para mag-imbestiga. Gusto ko siyang makita at malaman kung ano ba talaga ang mga nakapira sa bundok na yon. Sabado ng umaga, alas 6:30. Kunwari ay magjo-jogging na naman ako. Naka-short ako at t-shirt na uniform.
Then ako yung double break ko at ang aking 45 baril. Pinago ko ito sa belang ko. Padinali na ako habang tumatakbo. Palibot sa aming mumping gym. Pagbalik ko sa harap ay dumiretso ako palabas nun. Para ako magnanakaw na gumapang sa damuhan para walang makakita sa akin. Alam kong mapanganib ang gagawin ko. At maliban pa doon. Pag may nakalata at magsumbong sa officer namin, talagang mapaparusahan ako. Umiral kasi ang ugali kung gusto kong malaman ng sagot sa tanong ko. Kailangan ko talagang alabadod yan, Sir Zeb. Mapinbi ko alinpa na ang kalanabasan na. Yun ang isa sa mga kahinaan ko. Magbigas ang ulo o kaya kahit ayaw ng mama ko na magpulis ako. Ito pero daw ang kinuha kong kursunan. Pagkarating ko doon sa mapunong parte, agad akong nagsaliksik. Palinganin na. Hinanda ko ang baril ko at mirimun ko ang kampo. Inbinamida ako makikita nun. Balidabi akong pumasok sa kakahuyan. Bakit na ako? Nang bigla na may humila sa akin. Mabilis ang dalaw niya kaya hindi ko siya napansin. At bigla nga akong hinawakan sa bewanggan. Bali-bali ko siyang inapakan sa panya at pinadyakan. Napasikdo siya ng sipaing ko siya ulit. At bigla itong nabsalipanaw nga. Ang yakas mo pala. Nagkarpinginan kami. At nabigla ako sa nakita. Siya yung lalaking nabligtas sa akin. Halos magkasabay ang tanong namin kung bakit naririto at anong ginagawa mo. Nagulat ang tono ko pero galit naman ang tono niya. Hindi mo ba alam na mapanganib dito? Lalo pa mayong nalagasan kami. Kami? Tama bang narinig ko na? Tiningnan ko siya sa mukha. Diretso sa mata. Pero yumuko ito at nagsalita nga. May mali ka na sa kampo niyo. Bago ka pa nila makita dito. Namatay ang dalawang kasama namin. Namin? Tanong ko. Tas happy ka nila? Anong ori kayo? Pilisan ba? Dabulan? Diretsong tanong ko sa kanya. Hindi siya sumagot. Yumuko siya pero lumapit ako sa kanya noon. Sabi ko, sabihin mo sa akin ang lahat para matulungan namin tayo. Hindi kayo yung misyon namin dito. Mga taong yabas o taisan para pumalik sila sa gobyerno. Tayo, pwede din namin kayong tulungan dahil tao din tayo. Tumingin siya sa akin noon at silabing, tao kami. Pag umaga. Pero halimaw kami paggabi. At yun ang katotohanan sa aming lahi. Marami kami rito. Lahat ng pamilya o ay ganito. Di mapatay ng tao. Ayaw man namin pero pag sumasapit ang gabi ay nagugutom din kami. Halos sinakluban ako ng narinig ko, Sir Seth. Totoo man ang sinasabi niya. May ganito pala palaga. Parang natakot ako bigla sa kaharap ko pero siya yung taong tumulong sa akin kaya alam kong hindi niya ako papatayin. Tinanong ko siya kung bakit niya ako tinutulungan. Hindi siya sumagot. Parang nahihiya siya sa akin noon. Gusto ko malaman. Sagutin mo ako. Babae ka. Ayoko mapahama ka. At kung may nanapili ka rito, mapapahama ka na. Kaya kung pwede, umalis ka na dito. Nakikiusap ang tono niya. Hindi pwede. Isa itong misyon. Trabaho ko to. Kaya kailangang tapusin namin to.
Bigla kong naalala ang taong aso na bumuhat sa akin para ibalik ako sa kampo. Tinanong ko siya, ikaw ba rin nagligtas sa akin nung gabi at nung nasugatan ako? Ikaw ba yan? Hindi na naman niya ako sinagot. Mainis na ako nang kaya sinabi kong, wala ka bang isasagot sa akin? Pipipigan mo lang ba ako? Gusto ko makipagkaibigan pero kung ayaw mo, baka maging magkaaway tayo. Umatras ako ng konti nun. Para kung may makita kung may gagawin siya ay makapaghanda ako kaagad. Nagsalita siya. Salamat. Salamat kung makikipagkaibigan ka sa akin. Ako, gusto ko makipagkaibigan kung pwede. Sabay bigay ng kanang kamay niya. Ako si Oscar. Nung narinig ko ang pamaran niya, inabot ko yung kamay ko. Sabay sabi ng Scorpio. Tawagin niya akong SPO2 Scorpio. Hindi ko alam pero napangipi ako sa kanya. Napakagaan ng pakiramdam ko. Maya-maya ay may narinig kaming nag-uusap noon. Bigla niya akong hinila at nagtago kami sa may damuhan. Pero ang hindi ko maintindihan, kung bakit kailangan niya akong yakapin. At halos ipakip niya sa akin ang buong katawan niya. Kaya naman sinabi kong umusog siya nun. At may ipik niya ako pero bumulong ito sa tenga ko na huwag kang gumalaw. Huwag kang maingay. Maaamoy ta nila. Sukansya ko. Mga 3 pipa ang layo namin sa 2 tao na nag-uusap na yun. Palabas sila sa kakahuyan. Kaya na medyo malayo na ang dalaway. Umusob itong si Oscar at tumini ng pasensya. Pasensya ka na. Kung hindi kita yayakapin at dadapaan, maamoy ka nila. Yung amoy namin, alam na nila yun. Dito sa loob. Pero kung may bago silang maamoy, sigurado ako na hanapin ta nila at huhulihin. Meding pilya ang utak ko, Sir Sam. Kaya tinanong ko siya na kung uhulihin ako ng kasamaan niya, papabalaan niya ba ako? Iniling-iling ito at sinabing, hindi. Hanggat kaya kong ipagtanggol ka, ipagtatanggol kita. Parang may naramdaman akong inik ng pisngi ko nung marinig ko yan. Parang kinilid ako na napaiya. Napaiya ako sa sarili kong tanong. Bumangon ako. Pinagpag ko ang mga dumi sa damit ko. Tinambin siya. Halika na. Kailangan mo nang bumalik sa kampo niyo. Iyabi na kita. Piningman ko ang oras ron. Alas 8:40 na pala. Baka mahalata ako kaya wala akong nagawa kundi ang sumulog na lamang. Hinapid niya ako sa labasan. At ang sabi niya ay mag-ingat tumano ako. Sa likod ako dumaan pero kanina pa pala ako hinahanap ng baby ko kaya nakabantay na siya sa akin sa labas ng quarters ko. Saan ko daling? Kanina pa kita hinahanap ah. Signal niya sa akin. Pinapatawad pa ni Sir. Sumunod na ako sa kanya noon. Sa tanggapan ng officer. Kinausap kami ni Sir Edwin na ipo-pull out niya muna kami ni Bobby Dan at ipapadala niya muna kami sa Iloilo. Dahil kailangan na may gagawa ng report noon. At para na rin may mag-training sa mga baguhan. Kaya wala akong nagawa kundi din ang utos ng nakakataas sa amin. Agad kami nag-impake ng gamit nun. Ang sabi ni Dan, baka mga 2 buwan kami doon. Kaya parang gumikat ang loob ko. Dirito ang buhay pulis at sundalo. Walang permanenteng lugar, parang paiba-iba mga kaibigan. Napatingin ako sa kakahuyan.
Parang naramdaman ko ang bigat na, ewan ko ba. Pero parang may nararamdaman akong nakakapanghinayang. Hindi naman ako nakapagpaalam sa bago kong kaibigan nun. Sumakay na ako sa service namin. Nagparingalina ako sa tabi ng daan na baka masuryapan ko ang bago kong kaibigan pero wala. Hanggang sa umabot na kami sa kalsada. Gabi na kami nakarating sa Iloilo kaya nagpahinga na muna kami. Kinaumagan, sumaba ka doon tumi sa misyon. Maraming training na dumating kaya naging busy kaming rehab. Tama si Dan. Timadal kami doon ng halos 3 buwan. Sa totoo lang sir, ay boring ang buhay ko kapag walang hirap o bakbakan. May nipin ako. Gusto ko laging may thrill ang buhay ko. Kaya laking tuwa ko nung nakatanggap kami ng balita na pinapabalik na kami sa kampo. Na-excite ako nun Sir Seth. Parang gusto ko makabalik agad kami sa biyahe. Parang inip na ako kaya nagpapatugtog na lamang ako ng mga kanta. Hapon na kami dumating. Patababa ako sa sasakyan ay agad akong lumabas. Gusto kong pumunta sa kakahuyan. Gusto kong kamustahin ng kaibigan ko pero pahapon na. Kaya sabi ko pagpabukas pa na lamang. Baka pupunta rin ito doon. Sumunod na araw, nagtatakbo kami ni Ben nang labsalipa sa akin si Dan na nung wala umano kami. Sinugod ng mga aswang ang kampo. Pero hindi sila nakapasok dahil nakahanda si na Sir Edwin. Meron umanong tumulong sa kanila na nagsabi na maging alerto ang mga ito dahil sa gabi ay merong susugod sa kampo. Halos lahat umano ay napatay nila pero meron namang nakatakbo. Kinabahan ako nun. Naalala ko kaagad si Oscar. Kung kamusta siya. Baka isa siya sa mga nasawi. Halos hindi na ako mapakali sa nalaman ko. Ana na ako. Piningnan ko ang kakahuyan. Wala akong makipa. Dati, lagi ko siyang nakikipas sa malayo. Alam kong siya yun. Ang lalaking nakatingin palagi sa kampo pero pagkabalik ko wala na talaga akong makita na nakatipig sa akin nun. 3 araw na doon. Palaging hinihintay kong may makikita ako pero wala. Kaya sabi ko pupuntahan ko na naman siya ng hapon. Mga bandang 3:00, lumabas ako. Dali-dali ako noon. Sinabi ko na lamang na may bibilin lamang ako sandali. Kaya naman walang nakapansin sa akin na nasa kakahuyan na pala ako. Dali-dali kong milakad pakyat hanggang nakaabot ako sa may sapanan. Alam kong medyo malayo na ako sa kampo. At malapit na ako sa lugar ng mga kinikilalang gabunan. Alas kinakabahan man pero kailangan kong mahanap ang kaibigan ko. 3 beses niya akong sinagip. Pero ako ay walang nagawa. Nang padasong na ako sa sapang yan, biglang may tumawag sa akin at pabliwan ko. Si Oscar. Delivery na akong hinawakan sa kamay at pinila sa puno ng kahoy. Pabulong ang boses niya na nagpanong na ano na naman ang ginagawa ko doon. Pero halos ayaw niyang bitawan ang mga kamay ko nan. Niyakap niya ako ng maikpip. At pagkatapos ay humingi siya ng pasensya. Ako naman ay parang hindi makadalawa. Sinabi niyang karamihan sa kalahi niya, namatay, pati na yung kapatid ng tatay niya. Kaya iilan na lamang sila ang napira doon. Ang iba ay umalis na lamang pero siya, panlanay at tatay niya at ang 2 kapatid ang naiwan. Gusto na rin ilisanin ng kanyang pamilya ang lugar na yun. Kasi nag-aanangan sila kung saan sila pupunta. Hinanap kita ng gabing sinalakay kayo. Pero hindi kita napita.
Akala ko kung nasan ka na o kung may nakahuli sa'yo. Buti na lang wala ka, Biba. Buti na lang hindi ka kasama sa pumatay sa mga kalaigwa. Ako ang tumulong sa kasamaan mo dahil naala ko naroroon ka. Tayo kung may masamang mangyari sa'yo. Naging traidor ako sa kalaigwa. At dahil sa akin ay maraming namatay. Hindi ako makasagot sa kanya. Hindi lamang ako nanhihi ng tawad nun. Naaawa rin ako sa kanya pero sa mga kasamaan ko syempre, ayoko rin may mapahamak nun. Kinausap ko na lamang siya na kung gusto niya ay kausapin ko ang mga kasamaan ko. At kakausapin niya rin ang pamilya niya. Na wag na mag-away-away pa. Pwede naman magkaisa tayo, di ba? Puro tayo mga Pilipino. Magtulungan na lang tayo, Oscar. Hindi kami titigil sa pagsupay ng mga masasama. May tungkulin kaming dapat sundin. Ulihin namin ang mga namimirwisyo sa lipunan. At ang pagpatay ng taong inosente ay kasalanan niyan, Oscar. Tumango siya at sinabi niya, sige, kakausapin ko silang lahat na naiwan. Gusto ko rin wala ng away. Dama ko ang sinseridad ni Oscar nun. Hinawakan ko ang kamay niya. Sinabi ko na, Oscar, pwede ba tayong magtulungan para maayos natin yung lahat na to? Tumango ito at ngumiti. At dahil sa pahapon na nun ay minabuti ko na bumalik na ako sa kampo. Hinatid ako ni Oscar. At habang naglalakad kami ay humihingi ako ng tawad. Sorry kung hindi ako nakapagpaalam sa'yo. Nung nagkita tayo at pagbalik ko sa kampo, yun din yung araw na ipinadala ako sa Iloilo. Kaya wala na akong oras na bumalik dito at magpaalam. Ayos nang umano yon. Mas maganda umano na wala ako doon. Dahil 2 araw nang umalis ako ay yun yung araw na sinugod ng kalahi niya, yung kampo. Ang dahilan nun ay gusto ng mga ito na maghigante. Bago kami nagkaiwalay ni Oscar, hinawakan niya na mahigpit ang kamay ko na para may sasabihin siya. Pero hindi na natuloy pa. Tinawag ako ni Dan at Chris nun. Halos patakbong sumalubong ang mga ito sa akin. Alalang-alala. Halos pasigaw pa ang salita ni Dan na, ano ka ba, buddy? Alam mo bang delikado yung pagpunta dyan? Tiningnan nila si Oscar na nagtatanong, sino tong kasama mo? Kaya pinakilala ko sila. Halos kalagta rin ako ng 2 papasok sa kampo noon. Kaya sumenyas na lamang ako kay Carlos ng paalam. Mabilis na inakay nila ako. Ikaw babae, mapapahamak ka talaga sa ginagawa mo. Sambit ni Dan. Habang si Chris ay patangu-tangu lang. Hindi na ako nakipagbangayan sa kanila. Sumunod na lamang ako. Pagdating namin sa kampo, kinausap ko kaagad sila tungkol sa napagkasunduan namin ni Oscar. Nung una, ayaw talaga nilang makinig pero pinaintindi ko sa kanila ang lahat na walang mangyayari kung patuloy na mag-away kami dahil hindi naman sila yung target namin dito. Pwede naming tulungan sila. Kaya sabi ko ay tulungan nila ako. Ako ang bahalang magpaintindi sa 2 naming officer. Kaya nung gabi din yun, kinausap ko sila Sir Edwin. Ayaw pumayag ng 2 officer namin. Pero nung huli ay nakumbinsi ko rin yung mga ito. Bali ang usapan ay magkikita-kita kami sa labas sa kakahuyan. Doon kami mag-uusap-usap. Kaya nung umaga ay sinamahan ako ni Chris at Dan na punta namin si Oscar. Alam kong kinakabahan ng 2 kong kasama. Alas kampante naman ako. Pero nang palapit na kami sa sapa, may biglang sumigaw ng, anong ginagawa niyo dito?
Mababsik yon. Halos nanlilisik ang mga mata. Mabilis na tinutukan ni Dan at Chris ng kanilang baril ang nilalang na ito. Pasigaw ako na, "Wag! Kasama siya ni Oscar." Nung narinig niya ang binanggit ko na pangalan, napatingin ang babae sa akin at tinanong ako na, "Kilala mo ang kapatid ko?" "Kaibigan ko siya. Nandito kami para kausapin namin ang pamilya mo." Tinanong ko kung nasan si Oscar noon. Agad naman itong dumating. Tinawag niya ang kasama niyang babae. "Alma, wag mo silang galawin. Hindi sila ang ating kaaway. Nandito sila para makipag-usap sa atin." Kumalma ang babae na tinawag niyang Alma. Totoong pangalan nilang binigay ko. Sabi ni Oscar. Kami yung sinabi niyang makikipagkaibigan sa kanila. Ang sabi ko, na gusto naming makipagkaibigan para matigil na ang away sa pagitan namin. Dinala nila kami sa bahay nila. Medyo malayo pero nandun na yon. Kumbaga, napasubo na kami nun. Ang plano sana naming tatlo, si Carlos lamang ang kakausapin namin. At ipapaalam na pumayag na makipag-usap ang officer namin pero nandun na kami. Kaya wala nang urungan nun. Nung dumating kami sa lungga nila, may mga iilan kaming nakita na nakatingin lamang sa amin. Sabi ni Oscar, "Huwag kayo mag-alala. Hindi sila kaaway. Mga kaibigan ko sila." Nakita naming may dalawang lalaki na palapit sa amin at nagsalita na, "Kayo ba ang pumatay sa mga kasama namin?" Tanong sa amin. Sumabat si Oscar. "Manahimik muna kayo." Nagsalita ako na, "Iniimbitahan namin kayo sa kampo. Doon na tayo mag-usap-usap. Walang away na mangyayari doon." Kumalma sila pagkatapos nun. Sumunod sa amin ang 5 lalaki at kasabay ay ang kapatid at nanay ni Oscar. Pinapasok namin sila. Binigyan ng makakain at inumin. Pero tumanggi sila. Sabi ay pag-usapan na umano ang dapat pag-usapan. Sa madaling salita, nagkasundo na. Wala nang sasalakay sa kampo. At dahil alam na namin na sila ang nakatira doon sa liblib, iiwas na lamang kami doon. Pero may pinakiusap si Sir Edwin na wala silang bibiktimahin sa lugar na yon. O kung papayag sila, ay may kakilalang manggagamot si Sir Edwin. Kahit na matagal na proseso umano, basta gumaling lamang sila. Tutulungan sila makapamuhay ng normal. Si Sir Edwin ay taga Mindanao at kilala na magaling na manggagamot ng aswang ang kanyang angkal. Kaya handa ito na tulungan sila. Kung gusto nila. Dadalin umano niya ang 2 tiyuhin niya doon para gamutin ang gustong magpagamot. Naging maayos ang usapan. Nagsalita ang tatay ni Oscar na kung sino ang gustong magpagamot ay mananatili umano sa lugar na ito. At ang hindi, mabuting lumipat na. Laging sang-ayon naman sila dahil sabi nila, napapagod na rin umano silang mamuhay ng ganon. Kaya pagkatapos ng 1 linggo, nag-leave si Sir Edwin, umuwi sa Mindanao, para sunduin ang kanyang tiyuhin na manggagamot. Nang bumalik si Sir Edwin, ay dala na niya ang mga tiyuhin niya na mga antingero umano at nanggagamot talaga ng mga kinulam at ng mga aswang. Sumunod na araw, nagpagawa ng kulungan ng tiyuhin ni Sir Edwin. Gusto nila, agad-agad na umpisa ng misyon. Bali halos wala na ring gulong nangyari sa lugar na yun kaya ang ginagawa namin ay nagbabantay na lamang sa kampo. At ito na nga.
Pinatawag na ni Sir ang mga bagong kaibigan namin. Unang ginamot ang nanay at kapatid ni Oscar. Ginapo sila at dinasalan. Kapag tinuturo sila ng daliri ni Mang Paeng at Mang Kardeng na mga manggagamot nun, ay parang nanghihina at nasasaktan sila. Hanggang sa sumuka sila ng parang bato na maitim. At pagkatapos nilang sumuka ay nilagay sila sa kulungan. Inobserbahan kung ano ang gagawin nila sa gabi. Pero mula nang sumuka sila ng bertud hanggang gabi ay natulog lamang sila habang binabantayan namin nun. Kinaumagahan ay pinakain sila. Pero lugaw lamang muna. Kaya ang sumunod na ginamot ay si Oscar at tatay niya. Ganon din ang ginawa. Dinasalan at dinuro-duro sila ni Mang Paeng at Mang Karding. Sumuka si Oscar ng itim na bato pero hindi ang kanyang tatay. Sabi ni Mang Karding, medyo mahirap umano na pasukahin ng tatay ni Oscar. Dahil siya ang pinanggalingan ng lahat ng bertod nilang magpamilya noon. Kaya nilagay muna siya sa may kulungan. Pinalabas na yung ina at kapatid ni Oscar. Dahil ang sabi ng manggagamot ay okay na sila. Magpapalakas na lamang umano kaya doon muna sila mananatili sa kampo. Hindi sila pinababalik doon habang nagpapagaling dahil delikado sila kapag bumalik sila sa bahay nila sa kabilang sapa. Kinabukasan nun, medyo malakas na si Oscar. Yung ibang kasama ni na Oscar ay ginamot na rin, kasama ng tatay nila. Sa gabi, ang mga hindi pa gumaling ay nagiging halimaw. Doon ko nakita ang totoong mukha nila. Kapag nagpalit ang kanilang itsura ay parang nasasaktan din sila, Sir Seth. Umuungol sila habang umiiba ang kanilang mukha. At pag naging halimaw na sila, ay napakapangit na nilalang. Nakakatakot. Kusang tumutubo ang kanilang pangil. Humahaba ang mga kuko. Ang hindi ko nakita ay yung sinasabi ng iba na may langis o lana na nilalagay nila sa katawan nila. Ang kalahi ni na Oscar, walang nilalagay na ganon. Kusa lamang silang nag-iiba ng anyo. Nagkakaroon ng balahibo sa katawan. Kusang tumutubo na kagaya man ang sabi ko, parang mga taong lobo. Kasabay sa pag-iba ng kanilang katawan, ay umiiba din ang kanilang templada. Bumabangis. Pero pag dinadasalan sila ni Mang Karding at Mang Paeng at dinuduro sila ng mga daliri ng mga ito, halos mamatay ang mga ito sa sakit. Umuungol ng nakakatakot na akala mo'y mga leon. Nanlilisik ang mga mata pero hindi sila tinitigilan hanggat hindi sila humihina at unti-unting babalik sa kanilang taong kanyuan. Noong mga panahon na yon, ay naintindihan ko na rin kung bakit nananalakay at pumapatay sila. Dahil hindi na nila kontrolado ang utak nila. Parang may nagdidikta sa kanila kung ano ang gagawin nila. 3 araw ang nakalipas. Naging maayos na ang kapatid at nanay ni Oscar. Pati si Oscar ay nagiging okay na rin. Malinaw ko lamang, Sir Seth, na siguro sa ibang kwento. Kapag gabunan ng tawag ay yung mga matataas na antas ng aswang. Hindi ko lang alam kung ano ba o may pinagkaiba ba sila dito kay Oscar. Lalo na't hindi nila nakokontrol ang pagiging aswang. Kumaga hindi nila buong nakokontrol yun. Pero syempre, ayon doon sa matandang nakatira sa kung saan kami nakadistino, Dobodan ang tawag sa kanila. Paminsan-minsan naman ganun, di ba? Tinatawag na gaito ganun yung uri ng aswang kahit hindi sigurado yung mga taga doon. Subali ayun nga, tumutulong na sila sa loob ng kampo sa paglilinis at pag-aayos ng mga dapat ayusin
Naging normal ang buhay nila kasama namin. Dahil sa nakitaan ng katapangan ni Sir si Oscar noon. Kinausap niya ito na kung gusto ni Oscar na maging isang sundalo. Tutulungan niya ito makapag-training. At dahil sa nakapag-aral naman ng high school si Oscar, tinulungan siya ni Sir Edwin na makapag-training bilang isang sundalo. Sabi pa ni Sir, bago kita ipadala sa trainingan mo, tuturuan muna kita dito. Kumbaga Sir Seth, huhubugin muna ni Sir Edwin ang katawan niya para hindi na siya mahirapan ba. Naging magkaibigan kami ng kapatid niya na si Alma at ang nanay nila ay binigyan ng trabaho sa loob ng kampo. Si Oscar ay naging isang tagabantay. Kung gabi, pinapalit-palitan lamang siya ng mga kasamaan ko habang patuloy na ginagamot ang kanyang tatay. Naging isang pamilya kami sa loob ng kampong yon. Basta ang alam ko, masaya ako na nakatulong kami sa mga nangangailangan ng tulong. Naging magkakasama kami sa kampo. Inihintay namin ang pagaling ng tatay ni Oscar. At malapit na ring ipadala si Oscar sa kampo ng mga sundalo para maturuan ito. At ito namang partner ko si Dan ay halos nakalimutan na niya ako na ako ang buddy niya dahil lagi niyang kasama si Alma. Sir Seth, sana ay maibahagi mo itong aking karanasan. Gusto ko lang ipaalam na hindi lahat ng alimaw ay wala ng pag-asa. At masasabi kong dito sa mundo ay naririto pa rin sila. At sana may makatulong sa kanila. Dito ko na lang muna tatapusin ang kwento ko. Pasensya na kung matagal at mahaba ito dahil gusto ko lang ibahagi ang lahat ng napagdaanan ko sa teritoryo ng mga aswang. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing kung kaya ninyo.